Mga katabi at batiin ng good morning. Baka may pinagkailangan kabigatan. Yan, pinupuri, tinadakila, pinapasalamatan ka namin sa umaga ito. Salamat sa buhay ng bawat isa na binigyan ka ng pagpapahalaga, binigyan ka, Panginoon, sa umaga ito upang ikaw ay mapapasalamatan, mapapurihan at sambahin, Panginoon. Aming mga puso at isipan sa pagtanggap ng iyong mga salita, pakalinisin mo po upang makapangusap ka sa bawat isa sa aming foundation. At hindi lamang sa bawat isa sa atin na nandito, kinakailangan natin ang kaligtasan sa buhay natin ito. Nung hindi pa ako Kristiyano, dito lang po ako naging na-born again sa bansang Hong Kong at nanggaling din ako sa isang malaking sekta. Alam niyo na yun, 2007, ako ay tumanggap sa ating Panginoon. At ang aking paniniwala noon na okay lang na hindi ako umatay ng church, basta ako ay gumawa ng mabuti, ako ay mapupunta na sa langit. Pero hindi pala, mga kapatid, kailangan pa natin ng mas malawak na pag-aaral at kailangan pa natin ang buhay natin ito. Hindi rin po ako dati marunong niya sa inyo ang ninanais ninyo. So sa umaga nito, why do we need or why do I need salvation? Una dyan, the human condition. Ano nga ba ang katayuan ng tao sa kasalukuyan o kahit noon pa man? So sa Roma 3:23, pakibasa nga sis. Roma 3:23, sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sabi na dyan, ang lahat ay nagkasala. Sino ang walang kasalanan? Lahat tayo. Nandito sa church, isipin mo, ang isip, ang mata natin, nagkakasala na minsan. Alalahanin natin ang isang linggo natin. Isipin natin lahat ng mga nagawa nating pagkakasala sa ating Panginoon. Sabi niya sa Roma 3:10, ang lahat, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo nagkakasala. Kasi sabi na dyan, every person is born with a sinful nature, separated from God. Ipinanganak pa lang tayo, nandun na ang kasalanan. Ito ay dahil sa pagkakasala ng ating ninuno na si Adan at Eva. Kaya nga, kailangan natin si Kristo sa Panginoon dahil kung sa sarili lang natin, kaya. So, ang una dyan, ang kalagayan ng tao ay isang makasalanan. At ang sabi pa sa pangalawa dyan, the consequence of sin. Kung may kasalanan, may kaparasahan. Di ba? Hindi maaari na nagkakasala tayo na hindi natin is magsasuffer sa consequences. Kung ang mental na natin, kung may pagkakasala na, kung may kasalanan tayo, ang unang nagsasuffer, mental, lalo na sa ating mental. Anong naging consequence? Wala kayong kapayapaan. Wala kang kapayapaan. Wala tayong, andun yung guilt palagi. Yung konsensya, hindi ka makakatulog. Ano pa na tayo or nawawalan ka na ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Mental pa lang yan, ang consequence sa kasalanan. E paano ang ating physical? Meron din. Sa lahat ng umaabuso, sa inyong mga sarili at sa ating mga sarili, may consequence din yan. Katawan, kapag abusado tayo, di ba nagkakaroon tayo ng karamdaman? Makikita natin sa Biblia ng kapapaloob ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Sabi nga dyan, without salvation, we are destined for eternal separation from God, which is the ultimate tragedy. Ang tindi words niya, tragedy. Parang sa ano lang, yung mga kalamidad, tragedy. Kapag ito na, ang dumagok sa ating mga buhay. Kaya ito ay isang wake-up call sa bawat isa sa atin, kahit na sa tumanggap sa ating Panginoon. Hindi lang ito para sa mga hindi pa tumanggap, kundi para sa bawat isa sa atin na may consequences ang kasalanan. Pero ang sabi nga dyan sa Romans 23 niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya nga, itinuro sa atin ni Sister Noia ng nakaraan, na namatay ang ating Panginoon at muling nabuhay yun lahat. Sa pangalawa dyan, the uniqueness of Jesus Christ. Ano nga ba ang katulad ang ating Panginoon? Kasi sabi sa John 14:6, siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala nang ibang daan. Kaya pag papunta kayo sa church, diretso lang kayo. Wala nang ibang daan. Kasi pag kumaliwa ka pa, pag kumanan ka pa, hindi ka talaga makakarating sa church. Baka pagdating mo na dito, tapos na ang service. Claim to lead to God, but only Jesus is the way because He alone paid the price for our sins. Maraming mga bulaang propeta ang nag-claim na sila ang daan. Naalala ko dati, perfect. Sabi nga sa Hebreo 10:10, pakibasa na sis. Sa Hebreo 10:10, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni si Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng isang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. The sacrifice ng ating Panginoon, blameless, walang tungis, kaya siya lang ang maaaring makapagtubos ng ating mga kasalanan.
Kung sa Old Testament, ang ginagamit nilang pagtubos sa pagkakasala ay ang dugo ng hayop. Pero ang ating Panginoon, kaya nga siya namatay at muling nabubuhay, dahil sabi niya dyan, minsan lang nag-alay ang Panginoon at hindi ulit-ulit. Nakakalungkot isipin, sinfulness. Roman 10:9, noon, at kung puso kang sasampalataya na siya'y muling pinuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang pag-admit natin ng ating kasalanan sa Panginoon ay tanda ng kapakumbabaan. Ibig sabihin, nagre-rely tayo sa Panginoon na siya lang ang makakatulong at magbibigay ng katagumpayan sa atin. Hindi yung tanda ng kahinaan. Ano sabi nga dyan? Acknowledging our need of salvation is not a sign of weakness, but of wisdom and faith. Nali ako. Lord, nanlamig ako sa iyo. Lord, nakakagawa ako ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban mo. Ang kasunod niya dyan, repent and believe. Sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Salvation. Kapag sinabi natin, urgent, ngayon na, pa. Kapag sinabi sa'yo, pumunta ka ng church, urgent. Mga kapatid, huwag mong antayin, huwag nating antayin na ang buhay natin ito. Kahit sila ang buhay, mga kapatid, hindi natin alam. Yung aming salvation. Urgent. Sa mga hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, mamaya kay Sister Loria, bibigyan ng pagkakataon na sila ipatanggapin. At sa ating tumanggap sa ating Panginoon, kung may mga isa sa inyo na nanlalamig, or nalalayo na sa ating Panginoon, or nawawala na ng alam, work out natin yung salvation na mula sa ating Panginoon. Sabi nga sa Hebreo 9:27 kanina, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay ang pagkatapos ay ang pagbubuko. Huwag na natin antayin, hindi natin alam kung kailan tayo pupunin ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang future or kung ano yung kahihinang na natin, di ba? Araw-araw, walang kasiguruhan ang buhay natin. Sabi na dyan, life is short and eternity is at stake. Don't delay your decision.